lahat ng tao ay ang panukala ng Diyos sa tao na gusto ng Diyos sa kanyang ikalawang pagdating na lahat ng tao ay maligtas. Amen? Anong gusto ng Diyos? Ano ang panukala ng Diyos? Gusto ng Diyos na sa kanyang ikalawang pagdating ay lahat ng tao ay maligtas. Tanong, gusto ka ba na maligtas? Ang sagot ng iba, yes. Pero ang tanong, paano? Remember mga kapatid, kung pag-aaralan natin kung paano ba tayo maligtas. Simple lang. Believe in Jesus Christ. Amen? Tanggapin mo lang si Kristo na personal mong tagapagligtas. Sigurado, maligtas ka. Amen? At ikalawa, kung ikaw ay naniwala kang Jesus Christ at tinanggap mo siya na personal mong tagapagligtas, sundin mo kung ano ang kanyang kalooban. Amen? Amen. Ulitin ko lang. Napakaganda. Ang panukala ng Diyos sa pamilyang Basilio. Yun talaga, ulit-ulitin ko yan. Ang panukala ng Diyos sa pamilyang Basilio na pagdating ng ating Panginoon, sila po ay magkakasamang muli sa bagong langit at bagong lupa. Amen po ba? Tayong lahat. Ito yung maganda mga kapatid. Sabi ko, bagamat ako'y malayo sa aking pamilya. Oh. Ilang buwan na ako dito. Galing ako doon noong April, May, June, July, August, September, October. October ba ngayon? Oh. 5 months na ako dito. 5 o 6? Oh. Namimiss ko na yung asawa ko, bro. Oh. Pero bakit ko sinakripisyo yung aking pamilya? It's because, sabi ng Panginoon, kung tinanggap ninyo ang kaligtasan na libre, anong gagawin naman natin, Brother Joshua? Ay ibibigay naman natin na libre. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit malayo ako sa aking pamilya, ang akin lang, iserve ko ang buhay ko sa Panginoon, alang-alang sa mga tao. Amen? Ang ganda, no? Ulitin ko lang. Ang panukala ng Diyos sa tao, number 1. Nasa kanyang ikalawang pagdating na walang tao, walang mag-isa sa atin ngayon dito na mapapahamak. Amen? Amen. Ikalawa, sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, gusto ng Panginoon na lahat ng tao ay magsisi. Amen? Ikatatlo, ang panukala ng Diyos sa tao na gusto niyang ang lahat ng tao ay maligtas. Mga kapatid at mga kaibigan, kayo na mismo gagawa kung ano ang gagawin ko kung paano tayo maligtas. Kasi ang kaligtasan, remember, kanya-kanya po tayo. Amen? Kanya-kanya. Ang asawa ko, kahit gwapa pa yan, o maganda pa yan, hindi ko yan maligtas. Amen? Kahit anak ko pa yan, pagdating ng panahon, hindi ko pa rin maligtas yung aking anak. Yung aking, yun na yun. Kasi ang kaligtasan, kanya-kanya po tayo. Nagadepende yan kung ano ang ginagawa ko. Amen? Remember, hahatulan po tayo ayon sa ating mga gawa. Hindi tayo hahatulan kung ano ang posisyon mo. Hindi tayo hahatulan kung ano ang kagandahan at kagwapuhan mo. Hindi tayo hahatulan kung ano ang status mo sa buhay. Hahatulan tayo mga kaibigan at mga kapatid kung ano ang ginagawa mo dito sa mundo. Remember, sa langit, mayroon po tayong 3 aklat. Tama ba, Brother Joshua? Una, tinawag na Book of Remembrance. Ikalawa, tinawag na Book of Death. Ang ikalawa, tinawag na Book of Life. Hindi ko alam mga kaibigan at mga kapatid kung sa panahon na sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon kung saan nakalagay ang inyong pangalan. Pero makakasigurado ako ngayong gabi
100.1%. Masasabi ko. Ito pong ating ginagawa ngayon na nag-aral tayo ng banal na kasulatan. Ito po ngayon ay nirecord ng angel sa langit sa Book of Remembrance. Amen? Bahala na kayo sa dalawa na aklat. Book of Death or Book of Life. Ang Book of Life, ibig sabihin na sigurado na talaga ang inyong kaligtasan. Pero ang Book of Death, sigurado naman din kayo na pupunta sa dagat-dagatang apoy. Pero hindi ko alam. Last, mga kapatid. Kung ang gusto ng Diyos ay lahat ng tao ay maligtas. Ang gusto naman ng Diyos, sabi dito, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Amen? Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos may panukala sa tao na gusto ng Diyos na bago ang kanyang ikalawang pagdating, ay gusto niya na lahat ng tao ay makakaalam ng katotohanan. Amen? Kaya nga, ano po ang ginagawa natin ngayon? Tayo po ay nag-aaral ng banal na kasulatan. Amen? Oh, ito yung good news para sa atin at para sa inyo, mga kaibigan. Na ibig sabihin, kaya nga, kung gusto natin na babalik na ang ating Panginoon. Mayroon pong binanggit ang ating Panginoon. Hindi daw siya babalik. Hindi siya babalik. Hanggat hindi matatapos ang pag-spread ng gospel. Amen? Tingnan po natin. Sa Matthew chapter 24, verse 14. Ganito po ang wika. Sabi dito. Okay. At ipangaral ang mabuting balita. Ulitin ko lang, at ipangaral ang ebanghilyong ito sa karian ng buong sanlibutan sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaibigan, kapatid, ito ang good news para sa atin. Kaya nga, ang grupo ng Seventh-day Adventist, kami po ay walang sawa na mga ngaral ng Ebanghelyo sa purpose na mapaggusto natin na mas mapadali ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kung gusto niyo na babalik ng ating Panginoon, tayo po ay magsama-sama. Amen? Amen. Magsama-sama po tayo na i-spread ang gospel. Magsama-sama po tayo na tatanggapin po natin ang mga katotohanan kung ano po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaibigan, kapatid, bago ako mauupo, handugan ko kayo ng okay lang ba? Oh, ano naman kayo okay? Ay. Okay. Oh. Okay.